Nang salakay ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2022, inisip nitong ligtas ang mainland. At totoo naman ito noon. Kulangan talaga ang Ukraine ng sandata para tamaan ang Rusya. Nang dumating ang long-range na sandata mula kanluran, kinailangan harapin ng Ukraine ang mga limitasyon sa paggamit nito. Maraming nagbago mula ng salakayin ng Rusya. Halimaw na sa long-range ang Ukraine ngayon at ramdam ng mga oil refinery ng Rusya ang lakas nito. Dahil sa mga long-range na sandata nito, nagawa ng Ukraine ang hindi inaasahan. Naparalisa nito ang mga reserba ng gasolina ng isang bansang kilala sa langis at gas. Hindi basta-basta makakabawi ang Rusya rito sa loob ng maraming taon habang nilalabanan nito ang mga epekto ng digmaang sinimulan ni Vladimir Putin. Noong 2024 sinimulan ng Ukraine ang pag-atake sa mga oil refinery ng Rusya. Ang mga pasilidad na gumagawa ng krudong langis bilang gasolina at diesel ay nasa Rusya at dati inakalang hindi kayang abutin ng Ukraine. Hindi na ngayon. Dati epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine sa refinery, pero madalas pa isa-isa lang. Magagawa ng Rusya ayusin ang kanilang mga refinery, kaya walang pangmatagalang pinsala. Isa na naman itong pagbabago. Noong Agosto 2025, binago ng Ukraine ang estratehiya. Patuloy silang tumatarget ng maraming refinery, pero hindi na ito tinatamaan ng minsanan lang. Paulit-ulit tinatamaan ang refinery kaya lalong tumatagal bago magamit muli. Matindi ang epekto sa Russia. Noong ikalawang kalahati ng 2025 dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa maraming refinery. Ngayon, umabot na sa 50% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia ang tinamaan ng Ukraine. Ayon iyan sa Euromaidan Press na naglabas ng ulat noong Oktubre 21 na nagsiwalat na naabot na ng Ukraine ang mahalagang bilang na ito. Sinasabi nito na ang mga long-range drone at missile ng Ukraine ay direktang tumama sa halos kalahati ng mga refinery ng Russia. Itinigil ang operasyon ng marami dahil hindi na nila kayang magpadala ng produkto sa ibang bahagi ng Russia. Sa isang perpektong mundo, magagawa ng Ukraine na tamaan ang natitirang 50% ayon sa ulat. Malabo itong mangyari. Hindi prioridad na target ang kalahati ng mga refinery ng Russia dahil malayo ang mga ito mula sa Ukraine o mababa ang kapasidad ng operasyon. Kaya may sapat pa ring bilang ng mga refinery ang Russia na hindi pa nasisira. Ngunit ang pagiging malayo ng mga refinery na iyon mula sa Ukraine ay isang problema. Kailangang tiyakin ni Putin na agad makarating sa mga sundalo ng Russia sa Ukraine ang produktong gasolina mula sa kanilang bansa para mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan. Tinatarget ng Ukraine ang lahat ng refinery na kaya nila. Kaya malalayong refinery na lang ang natitira para punan ang kakulangan. Kailangang tumagal ng gasolina para makarating sa Ukraine. At hindi pa natin napag-uusapan ang epekto ng mga pag-atake sa loob ng bansa o sa kakayahan ng Russia na ibenta ang isa sa pinakamahalaga nitong produkto. Dagdag pa sa mga problema ng Russia ang sitwasyon ng pagkukumpuni. Nagdulot ng napakaraming problema ang mga sanksyon ng kanluran sa Russia kapag kinukumpuni ang mga refinery. Nangangahulugan itong kulang ang piyesa. Ayon sa Euromaidan Press, napipilitang ilihis ng Russia ang piyesa sa mga refinery na tinatamaan ng Ukraine. Ibig sabihin, ang mga refinery na wala sa abot ng Ukraine ay hindi na isasailalim sa mahalagang pagkukumpuni. Unti-unting nasisira kahit walang direktang tama. Sinusulit ng Ukraine ang problema ng supply ng Russia para mas maraming Russian refinery ang mahirapan. Hindi mo na kailangan pang hulaan ang gagawin ng Ukraine kapag ginamit ng Russia ang mga piyesa para paganahin muli ang refinery. Mas maraming pag-atake. Babalik lang ulit ang Russia sa dati nitong kalagayan bago ang pagkukumpuni habang nasusunog ang mga refinery ng Russia at nagtatrabaho ng walang tigil ang mga inhinyero para maibalik ang operasyon ng mga ito. Ang mismong Russia ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagiging isang bansa sa ilalim ng matinding presyon. Mas mahalaga ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery kaysa sa aktwal na pag-atake. Nahaharap ang Russia sa tatlong malaking problema na naglalagay dito sa bingit ng pagbagsak. Ang pagbagsak ng padala ng gasolina sa pinakamababa ay unang problema. Ayon sa Euromaidan Press, umabot noong Setyembre sa pinakamataas mula 2020 ang araw-araw na padala ng Russia ng krudo at pinong langis. Noong 2020,
nagsimula ang COVID-19 pandemic na nagbunsod ng pagbagsak ng global supply chains at nakaapekto sa kakayahan ng Russia magpadala ng langis. Noong panahong iyon, ang takot sa isang hindi kilalang sakit ang naging sanhi ng mga problema ng Russia. Ngayon, natigil ang padala ng Russia dahil sa Ukraine at wala na silang langis o krudo na ibebenta. Hindi ibig sabihin na ubos na ang langis ng Russia. Ayon sa Euromaidan, noong Setyembre, nakabenta ito ng 369 milyong bariles ng krudo at pinong langis kada araw. Mukhang napakalaking bilang niyan. At maaring totoo ito para sa isang bansa na hindi umaasa sa sektor ng langis para suportahan ang ekonomiya nito. Ipinapakita nito ang malaking pagbagsak ng mahigit 26% kumpara sa karaniwang bilang ng Rusya noong nakaraang taon. Kaya kung dati-rati ay madalas na iniiwan ang mahahabang hanay ng mga tangke ng tren sa mga terminal, ngayon ay mas kaunti na ang mga produktong dinadala ng tren at mas kaunti na rin ang mga produktong maaaring ipadala sa mga barkong pang-export. Ayon sa Euromaidan Press, ibig sabihin, hindi na kumikita ang Rusya ng dating halaga mula sa pag-export ng langis at gasolina. Noong Oktubre 14 iniulat ng Reuters na ang export ng langis at gasolina ng Rusya ay bumaba sa 1.335 bilyon noong Setyembre. Malaki pa rin ang halaga nito. Patunay na marami pang dapat gawin ng Ukraine para mapahina ang industriya ng langis ng Rusya. Pero ang 1.335 bilyon ay higit dolyar. 200 milyon na mas mababa sa kinita ng Rusya mula langis noong Agosto. Ang Agosto ay buwan ng pagbaba. Ayon sa Reuters, bumaba ang kita ng Rusya mula Hulyo hanggang Agosto. Ang International Energy Agency ay ibinibigay ang dahilan ng mga pagbabang ito sa Ukraine at sa kanilang mga malalayong drone na pag-atake. Ayon sa Reuters, ang sunod-sunod na pag-atake sa enerhiyang infrastruktura ng Rusya ay nagbawas ng 50,000 bariles kada araw sa pagproseso ng krudo. Nagdulot ng kakulangan ng gasolina at mas mababang pag-export ng produkto. Ayon sa International Energy Agency, dagdag pa ng Center for Research on Energy and Clean Air, ang masamang balita para sa Rusya. Noong Setyembre, bumaba ng 4% ang kita ng bansa mula sa fossil fuel kumpara sa nakaraang buwan. Sabi ng organisasyon, noong Setyembre 2000 at 25-26% na mas mababa ang kita kaysa kinita ng Rusya sa fossil fuel noong parehong buwan. Noong 2000 at 24 bumaba ng husto ang kita. Lalo na dahil ito na ang pinakamababang buwan ng kita mula sa fuel. Simula nang lusubin ni Putin ang Ukraine, iisa lang ang masasabi natin. Epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine sa refinery, kaya asahan pang mauulit ito ng Russia. Ang una sa tatlong isyong ito ang pinakadirektang sumisira sa kakayahan ng Russia na makipagdigma sa Ukraine. Ang estratehiya ng pagsira sa mga refinery para limitahan ang bentahan ng langis at krudo ng Russia ay ginawa para matiyak ito. Si Putin ay may kaunting pera hanggat maaari na maipupuhunan sa kanyang digmaan sa Ukraine. Mas kaunting pera ay nangangahulugan ng mas kaunting mga sundalo at mas kaunting kagamitan sa larangan ng labanan. At dahil nahihirapan ang mga refinery na gumawa ng ginagawa ng Russia, hindi magkakaroon ng sapat na gasolina ang kanilang ipadadala na kailangan para magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake laban sa Ukraine. Pero may dalawa pang issue na dulot ng pagtama ng Ukraine sa 50% ng mga refinery ng Russia. Malaki ring naapektuhan ang maritime exports ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, bumaba ng 17% ang seaborne exports ng refined oil products ng Russia noong Setyembre dahil napilitang tumigil ang maraming refinery sa pagpoproseso. Hindi na ito dapat ikagulat. Noong Setyembre, pinalawig ng Russia ang export ban sa gasolina hanggang 2,000 at 25 at nagpatupad ng partial ban sa diesel exports. Dahil bumaba ang refinery capacity, sinisikap ng Russia mapanatili ang gasolina para sa lokal na merkado. Malaki ang epekto nito sa kalakalan ng bansa sa dagat. Malaki ang epekto ng bawas na pag-export ng gasolina sa dagat sa kasalukuyang kita ng Russia sa langis at gasolina. Gayunpaman, mukhang may mas malaking problema pang kinakaharap ang Russia sa hinaharap. Bukod sa pag-atake sa mga refinery, tinarget din ng Ukraine ang ilang daungan at pasilidad ng Russia para sirain ang enerhiya ng infrastruktura nito. Para sa mga padala sa dagat, nagdudulot ng panganib ang ganitong mga uri ng pag-atake. Dahil sa mas mataas na panganib, kailangan ng Russia magbayad ng mas malaki
para sa seguridad ng mga daungan at barko nila. Kapag di na mapagkakatiwalaan ang tawag sa daungan at barko, tinaasan ng insurer ang premium para limitahan ang coverage, lalo na sa luma at shadow fleet na tanker na may malabong dokumento. Dahil dito, napipilitan ang mga trader na kumuha ng mas mahal o limitadong insurance o lumipat sa mga barkong mababa ang kalidad na suportado ng estado. Pinapatagal nito ang mga padala at pinapataas ang halaga ng bawat bariles na gumagalaw. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, ang pagtaas ng gastos sa pagpapadala ng bawat bariles ang mag-aalala sa Russia. Noong Hulyo, inanunsyo ng United Kingdom at European Union ang bagong 4,700 at 60 price cap sa langis ng Russia. Hanggang 4,700 at 60 lang ang kikitain ng Russia kada bariles ng krudo kapag ibinenta sa mga bansang may parusa. Ang shadow fleet ay para mabenta ng Russia ang kanilang langis sa mga bansang walang parusa tulad ng China at India. Pero siguradong matutuwa ang dalawang bansang iyon sa mas mababang price cap. Alam nilang may kalamangan sila, kaya pwede nilang hingin ang diskwento sa langis ng Russia o huwag bumili. Dapat magbigay ng diskwento ang Russia. Kapag tumataas ang gastos sa pagpapadala ng bariles dahil sa insurance, lalong nahihirapan ang Russia kumita sa bentahan ng langis at gasolina dahil sa mga diskwento. Nalulugi na ang Russia sa pagbebenta ng langis o tumigil na lang sa pagbebenta tulad ng ginawa nito sa gasolina at diesel. Malinaw ang epekto ng pagbagsak ng seaborne trade na ito. Ayon sa Euromaidan Press, noong Setyembre, umabot sa 153 milyong bariles ang nabawas na sanay na ibenta sa seaborne shipping routes. Ayon sa ulat, 12 bilyon ang nawalang halaga sa isang buwan dahil hindi na kayang o ayaw na ng Russia magpadala ng dating dami ng langis sa dagat. Nabanggit natin kanina ang pagbabawal ng Russia sa bentahan ng gasolina at diesel. Malaki ang dahilan nito. Kaugnay ng matitinding pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Ikatlong epekto ng ginagawa ng Ukraine, nahihirapan ang Russia sa krisis ng supply ng gasolina sa bansa. Bukod pa sa mga pagbabawal sa pag-export, na malinaw na naglilimita sa kita na maaaring makuha ng Russia mula sa bentahan ng kanilang mga produktong langis. Napilitan ang Russia na bawasan ang bentang gasolina sa kanilang mamamayan. Iniulat ng RBC Ukraine noong Oktubre 21 na 3 rehiyon sa Russia ang nagpatupad ng dagdag na restriksyon sa bentahan ng gasolina. Kasama ito sa ibang rehiyon na nagpatupad ng kaparehong restriksyon noong Setyembre at unang Oktubre. Ayon dito, ang mga restriksyon ay nakakaapekto sa lahat ng gasolinahan na pagmamay-ari ng Baikal Regional Company na nag-ooperate sa mga rehiyon ng Irkutsk, Barachia at Zabokalsky Krai sa Russia. Ngayon, ang mga driver doon ay pwedeng bumili ng hanggang 20 litro lang ng automotive isooctane, 72 na gasolina kada tao, na kadalasan ay kulang pa para mapuno ang isang kapat ng tangke. Ang Baikal ay sinusuplayan ng Rosneft at Gazprom, na dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa Russia. At sinasabi nito na napilitan silang magpatupad ng limitasyon dahil nabulabog ang mga padala ng gasolina mula sa mga kumpanyang iyon. Walang binanggit na petsa ang Baikal kung kailan aalisin ang mga restriksyon. Kaya hindi tiyak ang mga hakbang ngayon. Hindi lang Baikal ang gasolinahan sa Russia na nagpatupad ng mga restriksyon. Ginawa rin ito ng Horse Network sa mga rehiyon kung saan sila nag-ooperate. Sabi ng RBC Ukraine, may kakulangan ng gasolina sa 57 rehiyon ng Russia ngayon. Hindi ito lokal na problema. Buong bansa na ang apektado. Nangyayari ito dahil tuloy-tuloy na winawasak ng Ukraine ang mga refinery na nagsusupply ng gasolina sa mga Ruso para sa kanilang sasakyan. Mahaba ang pila, paubos ang supply, at napipilitang magbayad ng mas mahal ang mamimili sa gasolina. Ito ay isang ganap na ibang aspeto ng estratehiya ng Ukraine. Kapag nabawasan ang langis at produktong petrolyo na ibebenta ng Russia sa ibang bansa, malaki ang nababawas sa kita na maaaring buwisan ni Putin para pondohan ang kanyang digmaan sa Ukraine dahil naapektuhan na ang mga karaniwang Ruso ng kakulangan mula Ukraine. Mas delikadong problema ang kaguluhan sa loob ng bansa para kay Putin. Maaaring hindi nito udyukan ang karaniwang Ruso na pabagsakin si Putin. Pero baka sapat na ito para mapilit si Putin tapusin ang pananakop na sinimulan niya. Hindi hihinto ang Ukraine. Patuloy nilang tatargetin at babanatan ang mga refinery hanggat kaya nila. Ngayon, limitado na ang operasyon ng mga refinery na iyon. Unti-unti na rin binabaling ng Ukraine ang atensyon nito sa mga imbakan ng gasolina ng Russia. Dahil hindi na gumagana ang mga refinery ng Russia, ang mga depot na ngayon ang pangunahing target kung saan nakaimbak ang gasolina bago ikarga sa mga barko o tren.
Ayon sa Euromaidan Press, kitang-kita sa footage at satellite images ang malalaking sunog at nasirang imbakan ng riles. Matalino ang hakbang na ito ng Ukraine. Alam nitong kaya nitong tamaan ang mga refinery ng Russia at matapos ang maraming matagumpay na pag-atake, mukhang kulang ang depensa ng Russia sa himpapawid laban dito. Ngayon, maaaring magmasid at maghintay ang Ukraine. Pinapanood ang mga pagsisikap ng Russia na ayusin ang mga refinery bago ito magsagawa ng mga kasunod na pag-atake para muling patigilin ang mga muling pinaandar na refinery. Samantala, magpo-focus ito sa mga reserbang gasolina na mayroon na ang Russia. Ang pagsira sa mga depo ay sumisira sa mga reserbang gasolina na nakalaan na ng Russia para sa isang layunin. Maging ito man ay para ibenta sa ibang bansa, ibenta sa loob ng bansa, o ipamahagi sa kanilang mga tropa sa Ukraine. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, mahirap mapalitan ang nasusunog na nakaimbak na gasolina. Kaya parang kontrolado ng Ukraine ang Russia. Tinanggal na nito ang mga paraan ng produksyon. Ngayon mismong produkto na ang target nito. Para kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang mga pag-atake sa refinery at epekto nito sa Russia ay para ibalik si Putin sa realidad. Napaniwala ni Putin ang mga Russian na walang masamang epekto sa bansa ang pagsakop sa Ukraine. Ngayon, pinapatunayan ng Ukraine na mali iyon. Lumawak at gumanda ang bisa ng ating long-range na parusa sa Russia. Ayon sa Euromaidan Press, halos araw-araw tinatamaan ang oil refinery ng Russia. Sinabi ni Zelensky sa kanyang talumpati sa Ukraine noong Oktubre 19. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, ibinabalik ng mga pag-atake ang Russia sa realidad. Plano ng Ukraine na gantihan ang bawat long-range attack ng Russia gamit ang sariling aksyong militar. Palalawakin pa namin ang aming kakayahan, ayon kay Zelensky. Ibig sabihin, haharap ang Russia sa mas matindi at maraming pag-atake sa mga refinery at depo habang pinapalakas ng Ukraine ang kanilang long-range drone at missile arsenal. Layunin ng Ukraine na pabagsakin ang industriya ng langis at gasolina ng Russia at malapit na itong mangyari kaysa sa inaamin ni Putin. Noong Oktubre 21 nag-ulat ang Atlantic Council na posibleng nauubusan na ng gasolina ang makinarya ng digmaan ni Putin. Bukod sa ilang isyong tinalakay sa video, sinabi rin ng konseho na ayon sa International Energy Agency, bababa ang antas ng pagre-refine ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine hanggang kalagitnaan ng 2026. Kung tama si Zelensky sa paglago ng kakayahan ng Ukraine, posibleng sobra ang optimismong pagtataya sa gitna ng 2026. Tataas ang value-added tax rate sa Russia mula 20% hanggang 22%, kaya dagdag pasakit ito sa mga mamamayan. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, desperadong tinutugunan ng Russia ang kakulangan sa badyet tulad ng nabanggit kanina. Nagdudulot ito ng hindi pagkakasiya sa mga mamamayang Ruso na ayaw nilang marinig. Mas mahal na ang gasolina at iba pang bagay na may value-added tax na binibili nila. Habang nagyeyelo sa pila para sa rasyon ng gasolina, napipilitan ang Russia na piliin kung saan ilalaan ang natitirang gasolina. Isang problemang ngayon lang nila nararanasan sa digmaan. Ayon sa Kiev Insider, mangyayari ang ganitong pagprioridad kapag nagtagumpay ang Ukraine na sirain ang 40-50% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Nasa ganung yugto na ang Russia, malinaw na inuuna nila ang militar. Kahit inuuna ng Russia ang sundalo kaysa mamamayan, maaapektuhan pa rin ang kakayahan nila sa digmaan dahil sa maraming sirang refinery. Sa operasyon, tiyak na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sabi ng tagaloob ng Kiev, inaasahan ang mas kaunting misyon ng eroplano, limitadong opensiba, at mabagal na lohistika. Sinasabi rin dito na kung magpapatuloy ang bilis ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery hanggang 2026, mapipilitan ang Russia na umasa sa pag-export ng krudong langis para kumita. Mas mura ang krudong langis kaysa pinong langis. Lalong titindi ang mga issue sa price cap pag narating na ng Russia ang puntong ito. Patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Russia. May paparating na pagbagsak na maaaring magtagal bago makabawi ang bansa. Tugon ng Russia ay subukang ibalik sa Ukraine ang ginawa nito. Noong Oktubre 21, iniulat ng Kiev Independent na pinalakas ng Russia ang mga pag-atake sa sektor ng enerhiya ng Ukraine at hinihikayat pa ito habang nababawasan ang pag-asa ng Ukraine na makakuha ng Tomahawk missile mula United States. Layunin ng mga pag-atake sa infrastruktura
na gawing mahirap para sa mga sibilyan ang malamig na buwan dahil sa kakulangan ng pag-init. Mabilis na sinabi ni Zelensky na kailangan ng banta at presyon laban sa lumalalang pag-atake. Ilang linggo lang ang nakalipas, si Putin ay nasa ilalim ng matinding presyon at nahaharap sa banta ng mga Tomahawk cruise missile. At agad niyang ipinakita ang kahandaang bumalik sa diplomasya. Nang bumaba ng kaunti ang presyo, umatras ang mga Ruso sa diplomasya at pinatagal ang usapan. Ayon kay Zelensky, malalaman kung sino ang unang bibigay. Ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ay direktang naaapektuhan ang mga sibilyan ng Ukraine. Kahit sanay na sila sa ganitong tangkang pananakit, ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ay naglalayong bawasan ang pondo para sa digmaan ni Putin, hindi direktang naaapektuhan ang mga sibilyan ng Russia. Umaasa ang Ukraine na mapagod agad ang Russia para matapos ang digmaan. Dahil sa banta sa ekonomiya ng Russia, maaaring kailangan nitong magtagal pa ng 18 buwan. Yan na lang ang oras ng Russia bago tuluyang bumagsak ang ekonomiya nito. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa epekto ng estratehiya ng Ukraine sa pag-atake sa mga refinery. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.